So, today is Saturday, last day ng trabaho, syempre. Tsaka ako hindi rin ako nagsumba. Tapos, ayan, mayroon kasi ngayong project si Jem sa school. Tapos, need niya tong kutsilyo, yung isang set ng knife. Kaya mabuti na lang, mayroon ako nitong mga stock. Ito ay sa dati ko pang online selling, yung time ng pandemic. Tapos, hindi naman siya nabinta, hindi rin siya nasira. So, tinabi ko siya. So, ngayong araw, mapapakinabangan na namin yung mga bagay na itatabi ko. So, bago siya gagawa ng kanyang project, magluluto dapat ako ng tinulang manok. Kaso lang, sabi niya, siya na lang daw magluto ng tinola dahil pagkatapos nito ay maggagawa siya ng kanyang project. So, ayan, medyo madami yung aming nilutong manok, 3 breast yan. Kaya sabi ko sa kanya, dapat sa malaking non-stick na kawali siya nagluto. Kasi kapag dito sa maliit na kaldero, hindi niya mahalo ng mabuti ang kanyang niluto. Kaya ayan, sabi ko nga sa kanya, ilipat niya. So, ayan, nilipat niya at ngayon talaga, first time kong gagamitin yung ating tripod at kukuhanan ko nga siya ng vlog. Gusto ko sana siyang kuhaan ng vlog mamaya sa kanyang project pero parang ayaw niya sigurong pumayag kasi nga ayaw niya yung may nakatingin sa kanya. So, ayan nga pala yung mga ingredients niya dyan sa tabi-tabi at syempre, tinuturuan niya nga ako paano to gamitin dahil hindi naman talaga ako nito marunong. Tsaka, syempre, yung gagamitin ko lang kasi dapat yung tripod sa pag nagla-live selling ako ng aking mga pinopromote na items. Pero ngayon gagamitin muna natin dito sa kanyang luto na tinulang manok. So, ayang tinulang manok namin, mga wala na yan, balat, puro na yan talagang breast kasi nga pinapatanggalan sa akin ni Kano ng mga balat yung manok bago ko lutuin kasi ayaw niya ng may mga balat-balat pa. So, ayan, bago nga namin to niluto yung tinulang manok, umuwi din si Andrea at ang kanyang cellphone ay may issue. Yung parang nag-collapse, kaso lang, hindi naman kami pareho nun marunong gumawa. So, ayan. So, mayroon siyang old phone na isang cellphone dati pa at okay pa naman dahil napagawa ko. So, ginawa niya muna tong backup phone. Tapos, syempre, sinubukan din ng kapatid niya na ayusin yung kanyang cellphone dahil nga, syempre, nandoon yung mga files niya at yung mga importanteng bagay niya sa kanyang cellphone at ayun, gumana na nga. So, sa kabilang banda, dahil dito nga si JM nagluluto siya dito at syempre ganyan ang kanyang niluto, tinulang manok. So, maaga pa siya bumili ng mga pangsahog niyan. Tapos, kagabi nakabili na siya ng sayote. Tapos, kaninang umaga, nung naglakad-lakad ako dito, kasama ko si Karina, kumuha ako ng mga talbos ng malunggay. Pero, nagpadagdag din talaga ako sa kanya ng dahon ng sili at tanglad dahil wala na yung mga tanglad dito sa mga gilid-gilid dahil iwan ko siguro na laya na ba, natuyot na dahil tag-init na ngayon. Kaya yun, bumili na lang siya sa talipa pa. So, habang nagluluto nga siya, mayroon kaming nakitang old picture niya sa isang cellphone na luma at pinapakita nga namin siya yung kanyang itsura dati. Syempre, di ba? Iba naman na talaga yung itsura dati kaysa sa ngayon. Baga, nag-glow up na. Sobrang gulo talaga ng bahay namin ang andito dahil nga syempre yung lamesa namin ay punong-puno yan ng mga paninda ko na ginagamit ko sa aking online selling. Dahil syempre kahit nasa bahay lang ako gusto ko may kita ako. Tsaka yan, si Andring nag-aalmusal pa dyan. Tapos siya, malapit na kasi siya neto matapos at hinahanap niya na yung kanyang apron dahil kailangan niya naka-apron doon sa pangalawang vlog niya mamaya dahil requirements yun sa school. So, ayan, si JM talaga, hindi talaga siya maano sa gamit niya. Kumbaga, kung saan niya lang iniwan, doon na lang yan lahat. Kaya, tinatanong niya sa akin kung nasaan yung apron ko, kung saan daw yung hairnet niya. Sabi ko, wala, may nakita akong apron, pero walang hairnet. So, tinago ko nga dun sa ilalim kasi nga, syempre, naglinis nga ako ng nakaraan at alam ko ginagamit niya yung kaya tinago ko doon.
So ayan, habang nag-uusap kami dito, habang nagvlo-vlog kami dito, sabi ko nga sa kanya, kailangan kapag 'pag nagluto ka, kailangan wala kang mga alahas, wala kang mga kwintas, wala kang mga hikaw kasi 'yun talaga yung isa sa mga requirements kunwari maggagawa ka or nasa OJT ka, kailangan wala kang mga ganyan-ganyan kasi bawal yan talaga kapag nagluluto ka or nagtitinda ka ng pagkain. Kapag nasa restaurant ka, bawal ka magsuot ng mga accessories. Tapos 'di ba, parang parang iniisip ko lang, parang parang kailan lang, parang ang liliit pa nila tapos ngayon 'di ba, parang parang lumilipad yung panahon ngayon kaya paggising mo malalaki na yung mga anak mo tapos paggising mo ulit puwedeng meron ka ng apo, 'di ba? Kasi siyempre ng mga maliliit pa sila, hindi ko talaga sila nakasama, naiwan ko sila kay nanay, naiwan ko sila sa mga kapatid ko, kasi ako nagtatrabaho kaya, tumigil lang ako ng nagtrabaho yung nag-asawa na ako kay Kano. Kasi siyempre, kumbaga ayaw na niya akong payagan magtrabaho kaya nandito na lang ako sa loob ng bahay. Kaya parang kahit papaano nakasama ko na lang sila. Kaso kapag binalikan mo talaga yung mga nangyayari ng mga nakaraan, parang hindi ka maniwala, no, ang laki na pala nila. Kasi siyempre, makin mo, mamaya 24 na yung isa, tapos yung isang anak mo 19 na. O, 'di ba? 19 na ba? O, 'di ba? Minsan nakakalimutan ko yung mga edad nila kasi nga, siyempre, parang hindi ko na lang iniisip na malalaki na sila kasi nung pag iniisip mo, ay, mamaya mag-aasawa na sila, may mga ano na sila, pero 'di ba, parang ang bilis talaga ng panahon ngayon. Kaya kailangan pag maliliit pa talaga yung mga anak mo, kailangan gumala na kayo kasi nga pag malaki na yung mga anak niyo, may mga kanya-kanya na yan silang mga lakad. So ayun, dito na banda nga sinusubukan pa rin ni Andrea yung cellphone niyang gamitin. Kung nakikita niyo, dalawa yung cellphone niya kasi kinuha niya nga yung cellphone na isa na ginagamit ni Kano sa taas na pang-alarm. Pero kanya naman talaga yan dati. Tapos pinagawa lang namin. Tapos pinagamit niya sa akin. At dyan naka-attach yung isang cellphone ko, yung isang account ko. Pero hindi ko masyado ginagamit online. Kaya ayan, sabi ko gamitin niya na lang muna in case na magloko uli yung cellphone niya. Parang mayroon siyang backup phone. Tapos dito naman na side, dahil malapit na dito si JM matapos magluto, kung baga nandito na siya na sa part na naglalagay na siya ng sayote sa kanyang tinola, o 'di ba? Sa ngayong araw, Sabado ngayon, pakiramdam ko sobrang busy namin. Pakiramdam ko ang daming tao sa bahay namin pero kami lang naman na 4, tsaka syempre maingay din talaga sa labas kaya alam ko, sigurado ako na naiirita na naman si Kano kasi isa yun sa mga ayaw ni Kano, yung maingay. Siyempre dito talaga maingay talaga dito, lalo na yung may tahian yung harap namin. Tapos siyempre kami minsan maingay talaga kami pag nag-usap-usap ko. Ayan, si Kano naman ng mga time na to ay nanonood siya ng balita sa lugar nila. Siyempre naka-headphone lang yan siya dahil pag hindi siya nag-headphone, hindi niya maintindihan yung pinapanood niya dahil maingay na yung bunganga ko, maingay na yung mga pinag-uusapan namin dito sa labas. Kaya nang umakyat ako, tapos tiningnan ko siya, naka-headphone na siya. Sobrang daming kaganapan ngayong Sabado, February 3, 'di ba? February 3 ngayon. So 2 weeks na lang, 'di ba? Malapit na mag-Valentine's. Tapos kanina, dahil Zumba namin talaga ngayon pero hindi ako nakasali, kaya sabi ko sa susunod na lang kasi nga may mga bagay talaga akong dapat i-give up, charing. May mga bagay akong dapat isikasuhin kahit sabihin mo na nandito lang naman ako sa bahay, pero pakiramdam ko parang walang katapusan ang trabaho sa loob ng bahay. Kapag hindi mo tinigilan, hindi talaga matatapos. Kaya kung hindi ako nakakalabas, minsan lalabas lang ako kapag may bibilhin or may importanteng lakad. Pero kung walang importanteng lakad, mas gusto ko na lang dito sa loob ng bahay. Isa pa kasi ayaw kong magpanay gastos-gastos na labas sa budget, kasi pag labas sa budget tapos napakialaman, wala na, sakit na sa ulo. So ayan nga, inuhaw na si Jem at kumuha na naman siya ng chocolate Kakagatin niya, drink butas doon. yan At mamaya. syempre, bibigyan niya na naman si Karina. Sabi ko wag niya na nga bibigyan yan dahil syempre kakainin niya ni Karina.
So, nandito na tayo sa point na malapit na itong matapos ang kanyang tinulang manok dahil nakapaglagay na siya dito ng talbos ng sili at ng talbos ng malunggay. So, ayan. So, siguro pakukuluan na lang to ng mga 1 or 2 minutes. Tapos, matatapos na. Siyempre, pagkatapos nito ay isusunod niya na yung kanyang project daw sa school na 2 bangos. At siyempre, bala ko sanang i-record yung paggagawa niya ng project kaso lang hindi siya komportable pag may nakatingin sa kanya kaya hinayaan ko na lang siya kasi nga para yun sa school at siyempre baka mamaya matawag nun, ma-distract ko siya. Siyempre, alam ko naman yung pakiramdam kapag hindi ka komportable sa camera. Ako dati hindi rin ako komportable kahit mag-storytelling lang ako ng mga video ko. Pero siyempre, dahil naumpisahan ko na dito ang paggawa-gawa ng vlog sa page ko at nang hinayang naman ako na hindi ko ituloy, ayan, nagporsige na lang talaga ako na mag voice over. So, ayan, thank you so much sa inyong panonood ng aming video. Bye! Hello vlog, welcome to our kitchen. Hello vlog. Babasahin ko muna yung ano ko. Yung part ng isda. Tama, dapat simulan mo sa Manila paper para pag Oo, kodigo mo dyan, no? Ang tawag doon, ijot board. Ijot board. Oo nga, yung mga presidente may ganun. Ijot board. Ijot board? Kapag nagbibigay siya State of the Nation, meron yan. May binabasa sila? Ijot board ang tawag doon. Yan. Para to kay GM. Tsareng. Kasi, buti na lang madami akong mga naitabi-tabing mga gamit. Cheap knife, flavor knife, 3.5. Ito pang tanggal ng kaliskis. Ito, iwan ko pang ano yan. Gagamitin niya na ngayon to dahil magkakaliskis. May project siya ngayon. Project niya for the first time. Ayan, mayroon siyang project sa school. So, bumili siya ng 2 bangos. Gagawin daw niya ng butterfly yung isa, tapos yung isa, anong hiwa yon. Ayan, kasi kailangan nila sa kanilang project sa school at kailangan niya mag-video. So, aalis ako dito kasi nga pinapaalis niya ako dahil hindi daw siya makagawa ng project niya pag nandito daw ako sa tabi niya kasi manggugulo daw ako. Tapos, ayan, mayroon siya dyang cellphone kasi hindi daw niya nilang i-record yung kanilang ginagawa. So, ayan, mayroon siyang bangos. Ayan, binibigay niya pa kay Karina. Ayaw nga na Karina niyan kasi nga hilaw yan. So, bakit hindi yan ni Karina kinakain? Sa ibang aso, kakainin agad yan pero ayaw ni Karina niyan kapag hilaw. So, ito yung kanyang bangos. Bali, 2 peraso yan binili niya kanina para sa kanilang project. Tapos, siyempre, susuot siya ng hairnet, tapos kanyang apron. Tapos, ayan, magre-record na nga siya. So, lalayas na ako dito dahil pinapalayas niya na nga ako dahil siyempre, manggugulo daw ako sa kanya sa kusina, kaya iiwanan ko siya dito. At ganito ngayong kagulo ang aming lamesa dahil yung isang anak ko dito, sira yung cellphone niya, parang nag-collapse, pero hindi naman daw niya ginamit buong magdamag. Pero ayan, inaayos niya pa nga kasi nga parang biglang nag-down ng system. So, mabuti na lang ang kanyang lumang cellphone ay nandiyan pa. Kaya yan na muna yung kanyang gagamitin. Tapos, syempre, ayan, iiwanan ko na nga siya dyan kasi nga, para makapag-start na siya ng kanyang project dahil naiilang siya kapag tinututukan ko siya ng camera dahil 'di ba syempre hindi siya sanay na ipakita siya sa camera, charing. So minsan may mga video akong kasama siya pero mga slight lang 'yun, pero ayaw niya talaga yung binibidyo-videohan ko siya. So ayan, mag-aakyat muna ako sa taas dahil maglilinis din ako, so iwanan ko muna sila dito sa baba.